beloved Boss Mike Cervera. Ito naman si Henry Alcantara, mga kababayan. Matindi rin, ano? Naalala nyo ba si Henry Alcantara? Ngayon po ay binaliktad niya na raw yung kanyang statement na sinasabi niya na wala na daw ekang makakapagturo ng kahit na anong mga ebidensya o witness na siya daw ay may kinalaman dyan sa flood control project, mga kababayan. Ano? Yun yung sinasabi niya. Yun po yung sinasabi niya, mga kababayan ko. Pero, mga kababayan ko, di ba nga nagsoli nga ng sandamakmak na kwarta ito? Ang dami hong pera na sinoli O, ayan Ayan mga kababayan ko. Sabi niya ngayon, ay wala na daw siyang alam dyan. Wala daw makakapagturo at wala daw ebidensya na siya daw ay may kinalaman. Ang tanong, bakit ka nagsoli ng daang milyon? Di ba mga kababayan ko, para saan yan? Kung wala ka palang kinalaman. Isipin nyo, napaka-simple lang isipin yan. Napaka-basic. Pero bakit ka nagbalik? Ngayon tila ba meron na hong nagmo-moistra sa mga tulad ni Henry Alcantara, 'di ba? Bakit kaya po? Yun na nga ang tanong, bakit kaya? Bakit ka nagbalik ng sandamakmak na pera kung wala ka naman pala na kinalaman dyan? Eto na. To. Nang ipinresenta nga dito sa mga miyembro ng media, itong nasa higit sa 100 milyong pisong cash. Sana kalagay! Karane, nung ipinresenta sa amin, nakapatong na ito doon sa isang napakalaking lamesa dito sa SOG room, dito sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila. Nagkagulatan kami kanina dito dahil meron kasi pumasok na armored vehicle kanina dito, mga ilang oras na nakakalipas. Okay. Wait. Ito. Usual na nangyayari po dito sa tanggapan ng DOJ. At bigla na lang nagpapahawag ng press conference ito pong si DOJ Acting Secretary Frederick Bida. At ito nga pala yung kanilang inanunsyo ngayong hapon. Kaya may mga dumating na mga armored vehicle dito dahil may kilala pong higit sa 100 milyong cash, Karen. Isipin mo kung gaano kalaki po yan. Hindi ko lubos akalain na makakita ko sa personal. Ito karaming pera, Karen. Wow! Oo. Ipinatong sa 2 patong na bungkus-bungkus na pera na ipinatong po sa isang lamesa. Siguro yung lamesa, yung lapan niya pwedeng maliit na dining table, Karen. Yan, mga kababayan ko. So, eto ngayon, mga kababayan ko. Bumaliktad itong si Alcantara at binaliktad yung kanyang statement na hindi daw totoo na siya'y may kinalaman. Mali ka dyan. Nagbayad ka na ng dandang milyon Dapat noon, hindi ka na nagbalik. So ngayon, syempre, sa pananahimik nila, di ba? Nung mga sangkot dyan, mukhang, ewan ko na lang. Pagka ganito ng ganito, mamaya mga kababayan, tanungin natin ang kilala at sikat na abogado, makakakapanayam natin sa Radyo Pilipinas patungkol sa mga kaso na to. Abangan nyo kung ano ang mangyayari kay Henry Alcantara. Di ba mga kababayan ko? Kasi mga kababayan, iba na yun nangyayari. Para bang nanggigigil itong mga magtotropa na ito. Katulad ho niyan, mga kababayan ko, sino? Si Saldico, di ba? Talakayin natin mamaya. Abay, lalaban na! Diba? Lalaban na Doon ipinatong at ipinresenta sa mga media. Ito po ay i-turn over sa pamagitan po ni Attorney Emil Hoben, ang abogado po, si Engineer Alcantara. Ang binabanggit po ni Secretary Bida, ito pong i-turn over na higit sa 100 milyong pisong cash, bahagi po ng restitution. Yan po ay mula po sa sinasabing 300 million pesos na committed amount na binabanggit po ni Engineer Alcantara
na nakuha nito sa pamagitan ng unlawful. Kita nyo, umamin na po na nakakuha siya ng 300 million mahigit na kickback. Sa unlawful, ibig sabihin, hindi po ayon sa mga ano natin, kalakaran, batas, etc. 300 million nakuha niya, kinikback niya, ninakaw niya sa madaling salita. Diba? Wag na natin pagandahin pa yung mga salitaan. Sa madaling salita, ninakaw niya. Pero mga kababayan ko, eto na nga ang matindi. Oo. Abay, nag-iba na yung statement. Wala daw ekang makakapagturo na siya daw ay meron daw pong ninakaw at wala daw hong witness na siya daw ay nagnakaw. Di ba? Yung sila Bryce Hernandez, siya yung tinuturo. Tapos sasabihin niya, wala daw makakapagturo. Nako, mga kababayan ko. Kung hindi lang ho talaga masama na gumawa ng hindi maganda, baka ho marami na hong tao dyan ang naging vigilante. Naalala nyo? Nung araw may mga ganyan, tawag vigilante. Oo, nung panahon ni Cory. Oo. Nung panahon ni Cory, merong ganyan, mga katawagan sa kanila, vigilante. Ano ibig sabihin ng vigilante, mga kababayan ko? Yan po yung mga para bang organisasyon na tumutugis sa mga masasamang tao sa gobyerno. Di ba? Tapos magugulat ka na lang, di ba? Pinapatay nila yung mga tao, no? Di ba? Bakit nasa witness protection program pa siya? Nako! Diba? Ito na mga kababayan ko. Basta sikat na sikat yun. Ngayon Karen, ay nagpapatuloy naman itong pulong balikaan sa pangunguna po ni Secretary Bida. Kaugnay nga po dito sa pagkaka-turnover po ng higit sa 100 milyong pisong cash ni Engineer Alcantara dito po sa tanggapan ng DOJ. Samantala, ang natanggapan natin informasyon dito, itong perang ito ay hindi naman po mananatili dito sa DOJ. Karena napakalaki po nito at walang pasilidad po ang DOJ. Ang daming pera, mga kababayan, isang maletang mahigit, dalawa. Para po magkakanlong ng ganitong kalaking pera, ay, ang binabagit po ni Secretary Bida ay i-turn over naman po ito sa Bureau of Treasury. Yan ay para naman po isa ilalim sa evaluation kung tama ba yung mga perang nakalagay dito, kung may mga peki ba, at makumpir. Kita nyo, sa madaling salita, mga kababayan, tama ka na, Henry Alcantara. Ito na, umaming ka na, binabagong mo pa. Bakit? Marami bang tutumbukin? Kinakausap ka ba ni Alive? Kinakausap ka ba ni Joel Villanueva? Kinakausap ka ba ni Jinggoy Estrada? Di ba, mga kababayan ko? Nako, ewan ko, mga kababayan ko. Bad yun, labag sa batas, vigilante. Oo nga naman, kaya nga nawala yun eh. Di ba, mga kababayan ko? Paano ngayon ito? Eto na, dito na tayo, mga kababayan ko. Si Saldi ko naman. Ng kampo ni former ACO Bicol Party List Representative Zaldico. Naku, ewan ko, kakapal ng mga mukha nito mga kababayan ko. Ang kakapal ng mga mukha. Tignan nyo mga kababayan ko Ito yung sinasabi ko sa inyo dati. Ano yung sinasabi ko sa inyo dati? Na ang mga magnanakaw sa gobyerno, mga kababayan ko, ay magnanakaw yan. Yung ninakaw nila, yun din yung gagamitin nila sa ating panglaban. Nakakagigil lang, mga kababayan, kasi alam nyo, mga kababayan ko, pera natin yun tapos yun din yung gagamitin nila na labanan tayo sa kaso-kaso, lalabanan ng gobyerno
sa mga kaso. Eto na, oh. Mag-aain ito ng kaso laban sa mga pulis para sa muling iligal at mapang-abuso na pagkumpiska sa ilang mga sasakyang may kaugnayan sa Co and SunWest Construction and Development Corporation. Nako. Ang tinutukoy rito ng legal counsel ni Co na si Attorney Roy Rondain ay ang pagkumpiskang ginawa ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Sa isang panayam, sinabi ni Rondain na puwersang kinuha ang mga sasakyan ng wala umanong warrant. Oh, kita nyo? Ngayon, mga kababayan ko, itong si Saldi ko, abay palaban pa. Lalaban pa sa gobyerno. Mga kababayan, kami ay hindi papayag sa ganyang ginawa ninyo. Lalaban kami. Oo, sa inyong mga pagkuha ng aming mga sasakyan nang hindi naaayon sa batas, Kaya kami ay maghahabla. Nako, mga kababayan ko. Ibang klase talaga yung mga magnanakaw sa gobyerno. Dahil dito, maghintay na raw ng demanda. Maliban dyan, na-detain din Kita nyo, mga kababayan ko, maghintay na lang daw ng demanda. Eto hong mga kapulisan na gumawa lang naman ng kanilang katungkulan para gampanan yung kanilang trabaho. Nako! So, paano ngayon ito, mga kababayan ko? Makakatakas na ba si Saldi ko? Nako. Mahirap ito. Hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita ito. Anya ang driver sa mga sasakyan simula alas 10 ng umaga hanggang halos madaling araw. Bagay na para sa kanilang kampo ay isa ring paglabag. Idinin nito na ang ilang mga sasakyan ay pagmamay-ari ni Mrs. Ko habang iba naman ay sa kumpanya. Hindi raw Kita nyo? Pag-aari daw ng asawa ni Saldi ko, dapat nga ubusin lahat ng kayamanan niyan, pamilya na yan Walang itira kahit 5 duling. Hanggat ang SunWest sa kaso, kaya bakit kailangan ding kuhanin ng mga sasakyan nito? Nilinaw naman ni PNP HPG spokesperson, Police Lieutenant Nadim Malang, na tanging 6 lang ang kinumpiska nila, batay na rin sa mga sasakyan at hindi 34. Kita nyo, dami sasakyan, ano? Bakit kailangan ng ganong mga magagarang sasakyan? Ang dami-dami. Kasi nga daw, tagal-deliver ng kwarta ni, ni Saldi ko tsaka ni Martin, Ang mga kinumpiskang ito ay inusunod sa LTO at ito ay pure enforcement operation. Samantala, ipinaliwanag naman ng Bureau of Customs na hindi agad ipasusubasta ang mga nakumpiskang luxury vehicles. Ay, bakit? Dadaan pa raw ang mga ito sa due process. May due process naman pala. Di habulin mo. Umuwi ka na kasi. Di ba? Pauwi nyo na nga si Saldi ko. Tapos sabihin si Martin ang kakampi ko, ang kasangga ko, ang kasapakat ko. Ganun. Di ba? Yun lang naman yan, mga kababayan ko aminin mo na. Na ang tanging kasapakat mo ay wala nang iba kundi si... Yan! Di ba? Ayan Nakita nyo ba yung nasa likod? Ayan tingnan nyo. Nakita nyo ba yung nasa likod? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit halos lahat ng kasama ni Martin, kasabwat saan? Sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito! Ayan tingnan nyo si Bong Revilla. Abay, tuwan-tuwa pa. Sabi pa ni, ni Martin kay Bong Revilla, ayos ba? Sabi ni Martin kay Bong Revilla, ayos ba? Ulit. Yee! Hey! Ayos! Ay, nako, mga kababayan. Our beloved Boss Mike